Hi Gemini! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin na yung monthly reading sa buwan ng September 2023, no? Pagdating sa larangan ng pag-ibig, career, finances, at general life situation. So before that, nais ko magpasalamat sa ating mga current viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating channel, sa ating mga readings. Hihingi ako ng paumanhin kung hindi tayo nakagawa ng reading nung nakaraang buwan. I believe kasi actually I'm on medication at may surgery ako next week, guys. So please pray for me. Yun yung main reason. Nag-focus tayo sa health. And at the same time kasi may tinapos akong review and exam. Under God's grace naman na-clear out at naging successful. Na ipasa ko naman yung exam na yun. So please pray for my health. So that's the reason po kaya hindi tayo nakagawa ng reading last month. Okay, so please pray for me, include me in your prayers. I appreciate that as an energy of exchange para sa ating mga readings here. Okay, sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Okay, enough of that. So umpisahan natin, no, Gemini, ang inyong reading sa isang love spread. Okay, kukuha tayo ng 5 baraha para sa buwan ng September 2023. Ano ang inyong love situation? For September 2023, ano yung mga current energy surrounding the situation, mga intuitive messages, advices, guidance, wisdom, mga areas of concern na kailangan dapat maging aware kayo. Short-term prediction to. It could span across 1 to 3 months. Okay? Now, kuha tayo ng 5 baraha, walang reversal, guys. Kasi, ika-clarify natin isa-isa yung mga cards ninyo. Anyway, along the way. Okay. Isa na natin para sa ating collective Gemini, no, ano ang energy sa larangan ng pag-ibig nyo sa buwan ng September. Okay? 5 cards, walang reversal. Hindi tayo kukuha ng mga lumilipad na baraha o yung mga lumalabas na baraha dahil sa gusto natin na maging sacred yung practice, no? So, kailangan kunin natin, i-pick natin yung card at i-layout natin carefully. We need to honor them sa table. Okay? Now, first card mo, ito, Gemini. Ang inyong pangalawang baraha. Okay. Yan. Third. Okay. Thank you so much, guys, sa mga hindi bumitiw at nagantay ng kanilang next reading. Okay? When that happens, ibig sabihin lang na I'm in the middle of a crisis, in a health crisis. So please pray for me. 5 cards para sa ating minamahal na collective Gemini. So ito na ang inyong mga baraha para sa pag-ibig nyo. Okay, unang baraha, Gemini, no? Meron tayong flexible. So you could be meron dito na sa connection na to, maaring ang focus right now is not only sa connection, okay? Or ina-ask yung situation or yung connection na mas maging open-minded, adaptable, or mag-compromise, no? A little bit of stretch, kumbaga, sa connection nyo or tungkol sa sitwasyon mo with your person, okay? Now, clarify natin yan later on. Tingnan muna natin yung pangalawa. Meron tayong unfinished symphony. Okay, you could be dealing also with Aquarius kasi parang similar yung cards, no? Doon nakita nyo naman binalasa natin, 'di ba? Isa-isa. Hindi natin pinulot ng magkakasunod. Binabalasa then okay. So maybe you could be dealing with another air sign Aquarius. I think similar yung card dito, yung first 2 cards. Okay, may unfinished business ba na nangyari between you and your connection? Okay? It could also be na parang the juggle or may pinipili between you and another person or different people, no? Could be isa ka sa mga options, ganon, no? And for some reason biglang nagtapos, okay? Pero it doesn't feel right. Hindi maganda sa pakiramdam kasi parang hindi ka ready na nagtapos agad yun. Kumbaga kasi parang masyadong sudden, masyadong mabilis yung nangyari, masyadong abrupt. Alam mo yun, abrupt, sudden is mabilis, di ba? Nagulat ka na lang. Okay? Could be you or your person here. Okay? Or nasa no contact situation kayo, nor talking stage. Okay? Ganun yung energy right now for you sa September. Yung third mo naman, sinabi by the book.
Okay, there is some sort of like parang may sinusunod tayong proseso dito, no? Sa pag-approach sa love, it could be parang traditional ang approach natin dito sa connection na to. Okay, na parang kailangan natin ng parang may hierarchy, no? Kung gusto natin makasama or nasa commitment tayo with this person, may certain preparation na kailangan tayong gawin. Like, let's say, kung magkaiba kayo ng culture, baka yung isa is kailangan ng approval sa family members nila bago sila magkaroon ng karelasyon, bago nila ipakilala, parang ganun, no? Yun yung mga traditional sa connection sa mga relationship, di ba? Pinapakilala sa magulang, kailangan kilalanin bago maging kayo. You know, that's just one example by the book. So, meron isa sa connection na to na masyadong stiff or uptight din pagdating sa mga belief system, no? Na naka-incorporate sa core nila yung values nila. Kahit sa relationship nila, ganun sila. Yung values nila, ina-apply nila sa mga karelasyon nila, or kung papasok sila sa isang connection, girlfriend, boyfriend, or kikilalanin yung isang tao, kailangan kilalanin din ba ng buong pamilya. Parang ganon. Okay? Now, yung fourth card mo, Gemini, deep knowing, I think, ito yung intuitive, mo, no? Skill mo, papasok dito. There are certain things sa connection na to, or sa situation na, alam mo na rin yung kasagutan. Okay? Medyo malakas ang intuition, kasi kung hindi ka naman manonood ng tarot reading, kung medyo hindi tayo spiritually, strong, di ba? Kung hindi tayo intuitively strong din, hindi ka manonood ng tarot reading, but nandito ka, so naniniwala ka sa mga esoteric and yung mga mystical or miracles, di ba? Ganun yun. You have this deep knowing lang on certain situation pagdating sa connection na to. Malakas yung kutob mo, so sometimes kasi, pag ganyang spiritually talented tayo, no, may gift tayo to parang i-discern yung energy, yung mga bagay-bagay without even saying any word, no? Wala tayong sinasabing salita, nararamdaman lang natin yung kutob. Madalas totoo yan kasi galing yan sa subconscious mo no? Sa inner self mo na. Yan yung deep knowing, yung inner knowing mo rin sa bagay-bagay. Sa pakiramdaman mo rin, no? Yung gut feeling mo about situations and connections. Okay, yung final card dito, no, Gemini and Sabi, thinker. So, nag-iisip ka rin. So, nasa puso mo at nasa isipan mo, no, yung sitwasyon. Okay? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero i-clarify natin, no. Kailangan natin mag-dive deep Okay? Now, tingnan muna natin itong flexible. Ano po ba to? Lumilipad, milk and honey, maybe siguro, could be the shadow nung reading nyo. Baka busy sila na mag-grow ng kanilang money. Okay, doon ang focus nila. Could be that is the element or the theme nung love spread nyo dito, yung flexibility. Juggling doesn't have to be ikaw at ibang tao. Pwede rin ikaw at ibang mga priorities nila sa buhay. Ano to? Flexible, meron tayong fork in the road. See, okay, it could be you or them na parang hindi pa tayo sure whether, about this connection, okay? May uncertainty, hindi mo alam kung saan patutungo, no? Kasi ang fork in the road, wala ka pang decision kung paano mo ina-navigate tong connection na to, or kung willing ka ba na makapag-commit or siya sa'yo. Okay? Kasi for some reason nga, may unfinished business dito sa tao na to, no? So, parang that's why nandun ka sa whether to move forward ba or aantayin mo siya. Isang example yan sa a fork in the road. Pwede rin na iniisip mo saan direction ako pupunta next after this. Mag-explore ba ako ng option ko or hindi? So, ang sinasabi dito, yun yung advice, no? Be more flexible. Wag nating antayin to. Yun yung nasisense ko dito. Kung may unfinished business, let it be for now. Okay? Pero ikaw, mag-focus ka muna kung to be more flexible sa mga options mo ngayon sa love. Okay? Or kung saan mo gusto i-focus yung sarili mo right now. Kung sa love ba, sa healing ba, sa pagiging single muna, i-enjoy mo yung singlehood, or meron ka bang i-entertain na iba. Okay, yun yung sinasabing energy for September para sa yung Gemini. Ngayon, ano to unfinished symphony? So, yun, ina-ask ka na make room for changes sa buhay mo. Okay? Make some progress. Okay? Pagdating sa love. Okay? Or connections mo. Okay? Tingnan natin tong unfinished symphony. So, maging adaptable tayo, no? Okay? Sa situation mo. Kung nag-end to with that person, sila nagtapos, then, radically, you will accept that eventually. Kasi,
nakikita ko naman na hindi ka mahihirapan kasi mag-iisip ka kung saan ang next move or next action mo. Magfo-focus ka ba sa self-healing mo, sa self-care mo muna, or mag-entertain ka ng other, ready ka na ba mag-entertain ng ibang mga suitors or connections, or pupunta ka na ba ng iba't ibang dating apps, isang example yun, makikipag-date ka ba sa iba, or gusto mo muna i-enjoy yung pagiging single mo. Now, itong Unfinished Symphony, may time na involved dito, no? It's only a matter of time. It could be parang, inaantay mo ba to patiently? No, I don't recommend, okay? Kasi, magiging stuck ka lalo dun eh. Nandun ka na nga sa junction, di mo alam kung saan ka patutungo. Okay? So, wag mo antayin. It's about time nga sinasabi dito na maging flexible tayo kung saan tayo dalhin ng tadhana or ng panahon at ng oras. Okay? May time na involved dito. Hindi mo naman gusto na forever ka mag-aantay dito, no? Kung unfinished business ba talaga to, aantayin mo ba siya? Okay? Wag. And also, kung magkaka-reconnect kayo, may timing din na involved, no? So, I recommend wag tayo magsayang ng oras. No? Wag tayo i-value mo yung time mo for now. Okay? At the present time, i-value mo yung time na meron ka. Okay? Make use of it wisely. Gamitin mo ng tama yung oras at panahon mo ngayon. Huwag kang mag-dwell dun sa nakaraan. Yun sa Unfinished Symphony na yan, aantayin mo ba kung magkakaroon ng reconnection or reconciliation kayo? Kung magkakabati ba kayo, makakarinig ka rin sa kanya, huwag mo muna antayin yun. Ano tong by the book para sa ating Gemini? Para sa Gemini, Gemini, clean it up, no? So, sinasabi dito, may kailangan kang linisin, no? Para maging mas maayos, in order. Yung sinasabi ko sa iyo, yung by the book kasi is, mas ma-appreciate mo ngayon yung kasalukuyan kung maayos. Okay? Kasi may clean it up. Okay, yung sinasabi ko dito, diba, may authority, may hierarchy. So, kung love to, at i-follow mo yung traditional approach sa mga relationship, no? It's about time to follow that. Okay, yun yung what will, make this relationship or your connection, no, sa iba-ibang tao na mas magiging peaceful at mas magiging mas matatag. Sinasabi dito kasi ngayon, pag nakipag-date tayo sa iba't ibang connection, these days sa panahon ngayon, di ba, maraming iba-ibang way, may whirlwind romance, may mga dating apps na lang, online na lang nagkakakalala, tapos nai-in love, no? So, ang sinasabi dito, pwedeng mag-work, yung most connection na mag-work sa inyo. Tama ba yun? Yung most connection, no? Yung most important connection na mag-work for you, yun ang ibig sabihin, is yung approach na to with that person, yung sign mo is traditional sila and traditional ka. Okay? Let's say ngayon, no, maraming movie na nauuna yung hook up, 'di ba? Bago maging sila. I don't think that's the kind of connection na gusto mo or sila din. You're not into that. Ganon din sila. Parang ganon. Or isa sa inyo. Hindi ganon. Medyo may pagka-traditional tayo. Binavalue natin ang ating belief system. Ang ating mga paniniwala rin sa buhay. Hindi naman tayo rigid eh. Sinasabi naman dito, mag-compromise eh. Compromise, okay, 'di ba? Pero, alam mo 'yon, wag mo ring i-compromise yung kung sino ka talaga, yung core value mo, ha, para lang magustuhan ka ng tao, okay? So, i-value mo yung approach na makakapagdala sa'yo ng kapayapaan, ng comfort level mo, okay? Huwag mong gawin yung approach or yung mga situations na dahil nahihikayat ka lang nila. So, it will change who you are, or pakiramdam mo hindi ka komportable, no? Sinasabi nila, 2023 na, medyo, na tayo, bawal na din Maria Clara, mga ganon lang, no? Na mga hihirat ng mga common, mga bagets, no? But, walang mali sa pagiging traditional. Kung ito yung tingin mo, nandito yung mahanap mo yung totoong true love mo, yes, why not? Kasi I don't think so na makakahanap tayo ng tamang tao sa mga maling lugar, but we do find love in hopeless place. Pero sa maling lugar, hopeless place, yes, okay? But it doesn't mean na hopeless is mali, right? But we find love in hopeless place, but I don't think na makakahanap tayo ng love sa mga maling lugar. Okay, yun. Like you say, sa bar, di ba? May namimit, yung iba, nagmimit lang doon for fun. That's what I mean. The dating app, most of them, for fun, di ba? Sana makita natin yung tao na willing na to go or make an effort, no, itong tradition, just to
show you na mahal ka. Ganun yung nararamdaman ko sa connection, no? Na yun yung person mo, yun yung kailangan mo, yun yung deserve mo. Ayun, deep knowing. So, you know naman, may standard ka, alam mo yung hinahanap mo, alam mo yung deserve mo. Okay, ganun din sila sa'yo. Okay, could be you're them or both. Okay, ano po tong deep knowing? Okay, building blocks. See? What did I just said? By the book, clean it up. Binaka pa ng building blocks. So, gusto mo ng solid foundation, no? Yung hindi nagka-crumble. Hindi yung castle in the air or yung castle sa sand na pag natamaan lang ng hangin o ng tubig, nagka-crumble. Gusto mo ito, nasa lupa, no? Yun yung alam mo. You know what you want. You know na ang gusto ko ito na may commitment. Solid commitment. Ayoko ng fun, ayoko ng play, ayoko ng mind games. Okay? Ayoko ng hindi traditional kasi ayoko nang hindi binavalue yung belief ko or yung nirerespeto ako bilang tao, bilang babae or bilang lalaki kasi meron ka rin namang boundaries meron tayong checklist and kung below the expectation yung naibibigay sa atin then what for, diba? Yun yung nararamdaman ko dito. Okay, so know your value, alamin mo yung worth mo. Ngayon thinker, no? Nag-iisip ka rin, ginagamit mo yung utak mo dito sa connections na to na ina-explore mo. Okay, co-create. See, may nag-iisip dito whether they want a commitment, tong building blocks na to and co-create. Okay, kung gustong makipag-partnership sa'yo, okay, or hindi. Okay, you see this, magkaiba to, leopard and owl. Ang leopard nandito sa may rock, nakaupo, tapos nandito yung owl sa may egg. No, you know, kahit magkaibang mundo, dalawang tao, magkaibang kultura, pwedeng mag-coexist. Okay, pwedeng kayong mag-build together. It's possible tong building block na to. Alam niyo yan, but it's a lot of work. It will be a work, hindi siya madali, but hindi rin siya imposibleng makamit. Okay? So, pinag-iisipan niya. It could be you or them kung willing na ba tayong mag-jump sa commitment sa ating person. It could be that person na may unfinished business ka. It could also be a new person kasi willing ka rin naman na maging flexible, no? Along the way. Okay? I think so. Iniisip mo rin na kailan ko ba makikita tong tao na to na willing na magko-commit sa akin, na bibigyan ako ng future, ng commitment na pang matagalan, hindi lang yung pang 3 months or pang short term, okay? So, yan yung nararamdaman ko, Gemini, sa love energy mo para sa buwan ng September 2023. Sana nag-resonate. Ngayon, titingnan naman natin yung general life reading nyo. Okay? Yung career, finances nyo. Okay? Let's see. For our beloved Gemini. Okay. Kuha tayo ng 5 baraha. At clarify natin isa-isa. Career, finances, general life. Reading para sa ating collective Gemini sa buwan ng September 2023. Yan yung unang card. Second, okay, isin lang natin kasi medyo mahangin, no? Hindi siya dumidikit dito sa table. Ito part na to, okay, masyado siyang airy. Ayan, gumagalaw, airy siya. Magaan kasi itong barahan. Alright, last card para sa ating Gemini, no? Okay, ito yung snapshot naman ng buhay mo, no? Sa career and finances, okay? Now, tingnan natin first card, no? Gemini, meron kang 10 of Wands, hardship. So, may magtatapos na paghihirap sa'yo or baka magtatapos na to this month or nagtapos na this recent weeks, no? Nakaraang mga linggo or nakaraang buwan, okay? Etong 10 of Wands na to, magtatapos na. So, that is a good sign sa'yo. Nangyari to, may struggle ka lately na eventually makiklear out mo rin. Okay, malalampas sa may mga obstacles na yan. Kaklarify natin ano yung 10 of Wands. Then, meron kang mastership. Okay, it could be, you know, mag-uumpisa tayo dito na makipag-work, no, sa iba't ibang tao, no, mag-grow yung connection natin. May inaaral din tayo dito, may pinagpaplanuhan, may gusto tayong i-perfect, no, or aralin.
at maunawaan kung ito ay study, kung ito ay work. Kung sa career naman to, yun din. Sa finances naman, gusto nating mag-grow yung money natin. Yun yung pinaghihirapan natin. Okay? Nanggagaling tong energy na to dahil may hardship na nangyari or magtatapos sa inyo. Eventually, makiklear out mo yan. Nandun ka na sa magpo-progress yun. Whatever it is na yung mga pinaghirapan mo or nahirapan ka, ano mang area ng buhay mo yan. Pag-ibig man yan, pwede itong extended kasi love reading nung kanina. Kung sa pera man yun or sa trabaho or sa buhay mo, magtatapos na yon at mag-start ka kasi nag-cycle 10 of Wands and then nag 3 of Pentacles ka. So, papasok ka na or nakapasok ka na ngayon sa bagong simula or chapter ng buhay mo. Nandun ka na sa next phase. Okay? And, I think na nasa stage ka na parang alam mo yung hard work nandoon, nagtatrabaho ka. Okay? Yung regular, daily work mo, ginagawa mo. Yung daily obligation mo sa family, ginagawa mo yon and dutifully, okay? And then, ano pa ba? Sa pera, gusto mo i-grow. So, maaaring magsipag ka sa pagtatrabaho. Okay? Ano tong third? Meron tayo dito 3 of Swords, disappointment. So, yung love reading kasi kanina, nakita natin dito yung na unfinished symphony, no? Pwede natin i-connect kasi dyan yan ang 3 of Swords is heartbreak, disappointment, may message or exchange of words na nakasakit sa'yo. It could also be sa people around you, sa friends, sa family mo, or sa co-workers mo, or sa mga finances, mga setback. Okay, may disappointment na nangyari. However, babawi ka doon. Nararamdaman ko, in alignment yung mga baraha, kasi may hardship ka, may disappointment na nangyari recently sa'yo, but makakabawi ka. Okay, it will be a slow pace sa simula. Okay, kasi nire-rebuild mo yung sarili mo dito. I-build up mo ulit yung mga nawala sa'yo or nag-crumble sa'yo. Then may 6 of Swords. Detach ka dun sa situation na yun. Okay? Matututo ka na ilayo mo muna yung feelings mo or yung sarili mo sa nangyari. Okay? Sa nagtapos, sa naka-disappoint sa'yo, sa mga setbacks or sa losses mo, okay? Hindi ka muna magfo-focus or magdudwell doon sa nakaraan na yun. Magfo-focus ka na magpursige sa buhay. Yun yung nararamdaman ko. Final card para sa'yo, Gemini. Ace of Swords, intellect. So, alam mo may information dito na papasok. Meron din tong parang yung matagal na gusto mong malaman na hindi mo pa rin makuha-kuha yung sagot. Finally, magkakaroon ka ng clarity or realization sa bagay na yon, okay, na inaantay mong marinig. It's a news, okay? Most of the time kasi, it's about, bibigyan ka ng direction, no? Hindi ka na mako-confuse. It's very clear, tong Ace of Swords na papasok na to, okay? Pero ika-clarify natin to para sa ating Gemini, no? Tingnan muna natin tong hardship. Ano tong 10 of Wands para sa collective Gemini, no? General life mo to, ha? Pwede to sa kahit anong area ng buhay mo ngayon. So, meron kang 10 of Pentacles legacy. So, dun ka nga nag-i-struggle, no? 10 and 10. Medyo nahihirapan tayo ngayon sa money, resources natin. Okay? But don't you worry, no? Kasi, magtatapos na yung problema mo na yon sa buhay financial mo or sa trabaho mo. Naghanap ka ba ng bagong trabaho ngayon or hindi enough yung kinikita mo na sa current job mo, gusto mo ng bagong work na alam mo yun, mas maganda yung ma-offer ng mga benefits sa'yo. Sa pera naman din, medyo siguro nagkaroon tayo ng problema or struggle doon, no? Could be also yung resources natin baka na-deplete lately, gusto nating bumawi kaya tayo may 3 of Pentacles dyan. Tingnan natin. I think makakabawi ka, magtatrabaho tayo, magpupursige ka dito, no? I think yun ang focus mo, yung energy mo ngayon is comeback ka sa setbacks, no? Sa pera mo, gusto mo uling mabawi yung mga nawala. Sa career mo din, gusto mo rin, alam mo, i-pick up yung sarili mo kung saan ka nahinto, okay? Mastership, 4 of Pentacles, greed. So, yeah, 3 and 4, no? So, I kind of sense, no, talagang ang problema ngayon dito, Gemini, no, yung naging problema natin is resources, time, energy, money, okay, something na tangible. Pwede kayang you could be dealing in a situation with a Taurus, Virgo, Capricorn, kasi ang daming Pentacles, ang daming Swords, Libra, Aquarius, Gemini,
Okay? Yun ang mga dominant mo. May pentacles ka, may swords ka. Okay? Nasaktan din yung isip mo dito. It could be stressful also. Na-stress tayo, okay? Kaya natuto tayo na maging manhead or wag na natin i-attach yung emotion natin sa situation or sa outcome. Ganun. So, ngayon medyo close off tayo, no? Parang seems may problema, nagka-problema sa sinasabi ko nga ng mga something tangible, no, sa mga property mo, sa pera mo, sa mga business ventures mo, okay? So tinatry mo makabawi doon. So you're holding on to whatever you have right now muna, no? It's not, I think based sa spread mo, sinabi dito greed, is not a bad thing. Hindi siya bad kasi may pinagdaanan kang hirap, so natural lang na maikikip mo muna kung ano yung meron ka ngayon kasi kung ibibigay mo pa yan, ano pa yung matitira sa'yo, okay? Yun yung advice dito. Now, disappointment, may mga taong na-disappoint ka, binitray ka, okay? Yun tumagos sa puso mo, nasaktan ka, ano to? Fondness, Ace of Cups. So yeah, may nag-let down sa'yo, no? Pwede itong love reading, pwede din sa mga taong pinagkakatiwalaan mo na din-disappoint ka talaga na akala mo may partnership, may alliance, pero binetray ka nila. So, it's about time na mag-heal ka from that. Okay, i-comfort mo yung sarili mo. Like I said dun sa una mo, sa love reading mo rin, ang sinasabi dun kasi, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, no? Maraming pwedeng possibilities, but at the same time, mag-focus ka muna sa sarili mong healing ngayon doon sa disappointment na nangyari. Masakit yon, pero you need time, no, para muna maka-recover. Huwag muna tayong mag-involve ng mga person just to para maging masaya tayo. Mag-focus tayo sa sarili muna nating healing and happiness. Okay? Bumawi tayo doon, okay? And eventually, I think naman, yun nga, nandiyan yung detachment mag-move on ka naman from that Three of Swords, saka ito nga, binakapan siya na Ace of Cups, saka ng Six of Swords mo. So, magiging detached ka naman sa situation na yan eventually. Okay? So, yung mind mo kasi, may Ace of Swords ka, may clarity. So, magiging clear-headed ka, no? Or it could be an advice to make a decision. Yung best decision para sa'yo, kailangan klaro ang pag-iisip natin, okay? Now, Six of Swords, detachment. Ano yan? So, meron kang Six of Pentacles, generosity. See? Okay, yun nga sinabi ko, 'di ba? In alignment Three of Pentacles, yung pera, for example, material resources mo. Kailangan mo muna i-keep. Okay? Huwag ka muna magbigay. Kasi I feel like at one point masyado ka naging generous, no? Give and take, no? So, dinidetach mo muna. Ayaw mo muna maging giver, ayaw mo ring maging taker, okay? Balanse ka lang. So, bumabawi ka pa nagbabounce back ka. Kung negosyo to na nalugi, okay? Na-disappoint ka or may nag-betray sa'yo or na-scam or na-fraud tayo, no, ng mga tao. May umutang, di ka binayaran. They promise yun, laki ng pinautang mo. For example lang yan. Hindi nila binalik, no? So, yun yung parang, just an example ng energy na nararamdaman ko. So, detach tayo muna sa pagiging generous. Medyo nagiging, hindi naman, no, parang close off muna tayo sa pagtulong ngayon kasi gusto ko pa munang bumawi sa nawala sa akin. Ngayon, ano tong Ace of Swords, clarity, intellect, yeah. Tingnan natin to Ace of Swords. Could be an advice also, mag-ingat, no? Masyadong generous, no? Kasi may madidisappoint ka sa mga natulungan or tinutulungan mo. Okay, be cautious din sa pagpapahiram ng pera, sa pag-jump into venture, gamit yung feelings mo lang. So, kailangan gamitin mo yung utak mo dito. Kaya may Ace of Swords dito. Rivalry, see? May competition. Okay, marirealize mo yan. Or it could be na, yung lesson dyan, at the end of this, is that na-realize mo na betray ka. Yung pala, ano mo yun, tingin sa'yo is kalaban, hindi pala kaibigan. That's an example, okay? So, be careful then with the people around you na pinagkakatiwalaan mo. Eventually, marirealize mo yan. It's a lesson learned. Malamang natutuwa mo na yan, matututunan mo yan. So, be careful lang, Gemini, sa pagiging overgiver, no? Okay? I-detach muna natin yung sarili natin sa pagiging mapagbigay kasi madedeplete ka. I-deplete ka nila, i-drain ka nila. It has something to do dito sa Ten of Pentacles mo na mawawala sa'yo or nawala sa'yo, okay? So, it's a guide. So, I hope nag-resonate to at nakatulong ang reading na to para sa inyo, Gemini. I see you guys on the next monthly reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Gemini. Bye!